Sigurado naman po ay lahat tayo ay umiibig na. Sigurado po ba na kaming lahat ay umiibig na? Umiibig na sa aming Panginoon Diyos. Amen. Good morning, good day, church day, Lord day. I'm Brother Cesar Capistrano. Muli na naman pong mag-share sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, nagtitiwala ka ba sa iyong kapwa? Ano ito? Sa Biblia, ating pong aalamin yan. Bago po natin basahin ang talata, ay manalangin muna po tayo. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po sa gabay, biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin sa bawat isa sa amin. Di po kami magsasawang magpasalamat, Diyos amang nasa langit. Sa muli na naman pong pagdilat ng aming mga mata ay napakalaking biyaya po ito. Muli na naman po namin magagampanan ang aming tungkulin para sa aming sarili, pamilya, trabaho, at kaawaan niyo po kami. Diyos Ama, kung kami po ay nagkukulang po sa inyo, papasukin niyo po sa amin ang iyong presensya upang sa ganun po ilubos namin maunawaan, maintindihan ang iyong salita na buhay at makapangyarihan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Ating topic, nagtitiwala ka ba sa iyong kapwa? Ano ito? Sa Biblia. Akin na pong babasahin ng talata ay nasa Jeremiah chapter 17 verse 5 to 6. Verse 5. Sinasabi ni Yahweh, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. 6. At katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang, at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Amen. Brother and sister, napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Sa nilalaman po ng talata na sinabi ng ating Diyos amang nasa langit, ang sino daw pong kanyang nilikha na tumalikod sa kanya ay parurusahan niya, mapaparusahan, brother and sister. Kaya po, ano man po mga pagsubok na dumating sa ating buhay, wag po tayong tatalikod sa ating Diyos amang nasa langit, kundi lumapit tayo, manalangin, magdasal, humingi ng gabay sa ating Diyos amang nasa langit. Brother and sister, wag po tayong tatalikod, sapagkat sa nabasa natin sa talata, parurusahan ng mga taong tatalikod sa kanya at doon sa nagtitiwala sa kanyang kapwa sa pamamagitan ng pananampalataya, ay huwag po tayong magtiwala sa ating kapwa, kundi magtiwala tayo sa ating Diyos amang hindi nakikita. Huwag natin ibuhos ang tiwala natin sa ating kapwa sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi doon tayo
doon natin ibuhos magtiwala sa naglikha sa atin na walang hangganan ang buhay, sapagkat may hangganan daw ang buhay ng ating kapwa. Ayan po ang nilalaman ng talata. Pwede po tayo magtiwala sa ating kapwa, pero wag po natin ibuhos lahat. Kundi doon natin ibuhos ang pagtitiwala sa naglikha sa atin, brother and sister. Meron naman pong Biblia, meron naman pong mga church, meron naman pong mga preacher, mga pastor, meron pong mga nagbabahagi ng mga salita ng Diyos na buhay. Makapagpakinig po tayo ng mga kautusan ng ating Diyos Amang nasa langit, mga aral ng ating Panginoong Hesus pagdating sa pananampalataya, pagdating sa hinahangad natin na kaligtasan na makasama sa kaharian ng ating Diyos Amang nasa langit. Sapagkat sa nabasa natin sa talata, walang mabubunga ang pagtitiwala sa kapwa, sapagkat may hangganan ang buhay. Ayan po ang nabasa natin sa talata. Kaya ibuhos natin ang tiwala sa naglikha sa atin para sa kaparaanan ng kaligtasan at makasama sa kaharian ng ating Diyos Amang nasa langit. Lagi po tayong magdadasal kung ano man ang ating mga hihilingin. Magdasal po tayo na may tapat na galing sa ating puso at isipan. Nandiyan po ang ating Diyos Amang nasa langit. Magtiwala lang po tayo, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Kaya po sana ay huwag po tayong manawang makinig every Sunday na aking pong ibinabahagi na salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan, upang sa ganun po ay magkaroon tayo ng gabay, kontrol, kaalaman. Brother and sister, magtatapos na po yung ating topic. Tayo po yung manalangin muli. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Maraming salamat po. Nakapagpakinig na naman po kami ng iyong salita na buhay at makapangyarihan. Nagbibigay lakas po sa aming katawan at espiritual. Maraming salamat po. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Brother and sister, lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. God bless to all.